Kayo ba ay na-stab in the back na ng mga taong tinuturing nyo na parang pamilya o tinuturing nyong mahalaga sa buhay ninyo? Kayo ba ay nasiraan na ng buhay dahil siniraan din kayo ng iba? Ano bang ginawa ninyo? At ano ba ang dahilan kung bakit kayo sinisiraan? Sinisiraan ba talaga kayo o may nagawa din kayong pagkakamali sa kanila? Well, umpisa natin ang ating tampok na kwento sa araw na to na for sure ay may mangilan-ngilan o di kaya naman ay marami sa atin na makaka-relate dito. Kaya eto na, mag-antay ka na, sit back and relax dahil eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay tayong nagagawang mali sa buhay natin. Sabi nga nila, ang buhay ay punong-puno ng kamalian at pagkatuto mula sa mga ito. Pero paano kung hindi naman pagkakamali ang ginawa sa'yo? Paano kung sinadya at paulit-ulit na lang? Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung may makakaintindi ba sa akin dito, pero gusto ko lang pong ilabas itong aking nararamdaman. Hindi para maghanap ng simpatsya o para magmukhang kawawa sa harap ng madla, kundi para mailabas ko ang pagod ko. Dahil sa totoo lang, pagod na po akong manahimik habang pinipilit kong paniwalain ang sarili kong okay lang ako. Okay lang ako sa mga ginawa sa akin. Okay lang ako sa mga paghihirap na naranasan ko dahil sa isang tao. Pero ang totoo, hindi ako okay, Mama Mia. Matagal na akong hindi okay. Ang dahilan kung bakit ako naging ganito ay isang babae rin. Ang pangalan niya po ay Rina. At ako naman ay itago niyo na lang sa pangalang Beauty. Elementary pa lang kami nang una ko siyang nakilala. Ako yung tipo ng estudyante na tahimik lamang, hindi pala sagot at laging nasa gilid ng classroom. Siya naman yung kabaliktaran ko, palakaibigan, magaling sa lahat at bukod doon, maganda pa. Yung tipo ng batang kahit anong gawin ay laging nagiging tama sa mata ng mga guro. At ako yung tipo ng bata na masaya lang na mapansin kahit sandali. Siya ang unang lumapit sa akin. Sabi niya, "Beauty, gusto mo bang maging best friend ko?" At doon na nga nagsimula ang lahat, Mama Mia. Nung una ay kay anong saya talaga. Magkasama kaming dalawa halos araw-araw. Magkatuwang sa mga projects, magkapareho ng baon, magkasabay na umuuwi. Pakiramdam ko noon ang swerte-swerte ko kasi sa dinami-dami ng pwedeng piliin ni Rina bilang best friend, ay ako pa talaga ang pinili niyang maging matalik na kaibigan. Pero habang tumatagal, Mama Mia, napapansin ko pong may kakaiba sa kanya. Kakaiba ang klase ng kabaitan na kanyang pinapakita. Hindi po siya marunong makinig. Gusto lang niyang pinapakinggan siya palagi. Hindi siya marunong magbigay. Gusto lang niya ay laging sinusunod ang lahat ng nais niya. At kapag hindi ko nagagawa iyon, mararamdaman ko kaagad yung parusa niya sa akin. Hindi naman po yung parusa na sumisigaw. Hindi po siya sumisigaw, Mama Mia. Hindi din siya nananakit. Pero kaya niyang iparamdam na wala akong ni katiting na halaga sa kanya.
Minsan, naglaro ako kasama yung ibang kaklase naming babae. Pagkatapos ng recess, di na niya ako kinausap. Nung tinanong ko siya kung bakit, sabi niya, "Ganyan ka talaga, no? Ang bilis mong magpalit ng tao. Akala ko, ako lang ang kaibigan mo." Bata pa ako noon, Mama Mia. Wala po akong kaalam-alam tungkol sa salitang pagmamanipula. Kaya naman, inisip ko kaagad na ako yung may kasalanan. Na ako yung may pagkukulang, kaya nag-apologize agad ako. Umiyak pa nga ako noon, Mama Mia eh. Kasi sa totoo lang, ayoko pong nagagalit si Rina sa akin. Ayoko pong hindi kami bati dalawa. At alam mo ba kung anong ginawa niya, Mama Mia? Niyakap niya ako. Sabay sabi, "Okay lang naman. Basta wag mo na akong iiwan, Beauty ha. Kasi kapag iniwanan mo ko, masisira talaga ang loob ko. Kasi ikaw ang best friend ko eh." Akala ko noon ay sweet yung ginagawa niya sa akin. Pero habang lumalaki ako, nare-realize ko, Mama Mia, na yun na pala yung simula ng pagiging bihag ko sa pagmamanipula ni Rina. Pagdating namin ng high school, pareho kaming napunta sa iisang eskwelahan. Akala ko magiging panibagong simula iyon. Akala ko dahil high school na ay may nag-iba naman kahit papaano, pero mali. Hindi. Dahil kung may nag-iba man, Mama Mia, ayun ay dumoble lamang ang pangit niyang pag-uugali. Sumobra lamang ang binibigay niya na pagpapahirap sa akin. Si Rina yung tipo ng tao na alam kung papaano magpaawa. Siya yung tipo ng tao na alam kung paano babaliktarin ang mga naganap sa inyo. Yung marunong magpaikot ng sitwasyon na para bang siya lagi yung kawawa. Siya lagi yung biktima at ako itong hindi marunong makinig. Ako itong nagmamanipula. Siya lagi yung bida. Siya lagi yung nasa tama. At ako, Mama Mia, lagi akong kontrabida sa kwento niya. Kahit hindi ko alam kung bakit. Noong second year high school, bigla na lang po akong pinagkakaisahan ng mga kaklase namin. Yes, Mama Mia, bukod po sa pagiging iisang eskwelahan namin ay iisa lang din ang section namin. Second year nung maramdaman ko talaga kung gaano ka makapangyarihan si Rina. Wala akong idea noon kung bakit ako pinagkakaisahan. Hanggang sa marinig ko ang isa sa mga kaklase ko na nagsabing, "Narinig mo ba? Sabi ni Rina, kinopya raw ni Beauty yung assignment niya. Tapos, sinabi niya sa teacher na siya daw ang gumawa. Tapos si Rina daw ang nangopya." Nanlamig ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung saan galing yon. Hindi ko ginawa yon. Hindi ako nangopya at lalong hindi ako nagsumbong sa teacher namin. Pero dahil nga si Rina na ang nagsabi, ay naniwala agad sila without even asking my side of the story. Siyempre, kilala si Rina bilang mabait, marangal, honor student, makadiyos at palasimba. Ako naman, tahimik lamang. Kaya sino ba ang paniniwalaan nila? Nagpumilit akong magpaliwanag, pero sabi ng teacher, "Beauty, huwag ka nang gawa ng dahilan dyan. Aminin mo na lang na nangopya ka talaga kay Rina." At nakita ko si Rina sa sulok ng classroom, Mama Mia.
Na para bang siya pa yung kawawa. Na para bang siya pa yung pinagtulungan dahil siya itong umiiyak sa sulok. At habang umiiyak siya, Mama Mia, ay nakatingin siya sa akin. Pero para sa akin, ang tingin na yon ay hindi naman po tulad ng taong umiiyak. Para bang sinasabi niya sa mga tingin niya na ayan, tignan natin kung saan ka tatagal. Kung hanggang saan ka tatagal. Simula noon, tinagurian na po akong plastic sa school. Walang gustong tumabi sa akin. Lahat ng tawanan, bigla-bigla na lang humihinto kapag dumadaan ako. May isa pang nagsabing, mag-ingat kayo dyan kay Beauty. Baka gamitin lang din kayo, gaya ng ginawa niya sa ex-best friend niyang si Rina. Mama Mia, masakit. Sobrang sakit. Kahit yung mga teacher namin, nang iba na rin ang tingin sa akin. Kahit hindi nila sinasabi, ramdam ko, Mama Mia. At si Rina, siya yung unang lalapit sa akin sa tuwing umiiyak ako. Tapos sasabihin niya, ang daming naiinggit talaga sa ating dalawa, no? Naiinggit sa relationship natin. Pero wag kang mag-alala, ha? Sa likod ng lahat ng to, kakampi mo pa rin talaga ako, Beauty. Akala ko noon, Mama Mia, ay totoo yun. Pero yung totoo, siya rin pala ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng lahat. Siya rin pala ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Pagka-graduate namin ng high school, halos lumuhod ako sa langit sa sobrang tuwa. Kasi sa wakas, tapos na. Akala ko talaga tapos na. Akala ko tapos na siya sa paninira sa buhay ko. Akala ko hindi ko na siya makikita pang muli. Nag-college po ako sa Maynila. At nung nagtapos ako ay nagtrabaho ako, nagkapamilya at nagkaroon ng anak. Matagal ko nang iniisip na bahagi na lang ng kabataan ko yung trauma na naramdaman ko at na-experience ko kay Rina. Na baka ako lang yung masyadong maramdamin, na super OA sa pagiging madamdamin. Pero alam mo yung irony ng buhay, Mama Mia. Yung tipong akala mong ligtas ka na, pero may mga tao na parang multo sa buhay mo. Bigla na lang babalik at dala-dala pa rin yung sumpa ng kahapon. Ganon si Rina sa buhay ko. Pagkatapos ng halos 20 taon, nagpakita siya ulit. Nasa Facebook ako noon nang bigla akong matag sa isang post. Old photo naming magkakaklase sa high school. Magre-reunion daw. At nandun ng pangalan niya. Itago natin sa pangalang Rina Velasquez. Rina Velasquez reacted to your photo. May pa-heart pa. Naramdaman kong parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero polite pa rin ako, Mama Mia. Nag-react din ako at nag-comment pa ng, "Hi Rina, long time no see." At dahil doon, nagsimula ulit yung bangungot ko. Hindi ko alam na yung simpleng hi na yun magiging dahilan para magulo ulit ang tahimik ko ng mundo. Kasi sa susunod na mga buwan, dahan-dahan na naman niyang sinira yung pagkatao ko ulit. Mas grabe, mas maayos na ang execution ngayon, mas mapanira na. Hindi na yung bunga ng kabataan. At sa panahong yun, marunong na rin siyang gumamit ng social media at ng mga tao na nandoon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong nararamdaman o mararamdaman ko nung unang nag-message sa akin si Rina. Sabi niya lang,
Beauty, grabe ikaw na pala to. Ang ganda mo pa rin. Parang walang pinagbago ah. Simple lang, 'di ba? Pero habang binabasa ko, may kung anong lamig akong naramdaman sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung takot ba yun, kaba o instinct lang. Pero may parte sa akin na nagsasabing, huwag mo na tong buksan ulit. Pero matagal na akong sanay na magpanggap na okay lang ako. Kaya sinagot ko pa rin yun because I don't want to appear rude, Mama Mia. Uy Rina, ikaw pala yan. Ang tagal na, kumusta ka na? At mula noon, parang wala na akong pahinga. Nung una, kwentuhan lang kami. Puro catch up, pamilya, trabaho at tungkol sa mga buhay-buhay namin. Ang alam ko, may asawa na rin daw siya pero hiwalay na at wala raw silang anak dalawa. Tinanong pa niya ako kung may asawa ako, sabi ko oo. May isa at may anak na 9 na taong gulang na nung mga panahon na yon. Ang sagot niya ay may kasabay pang emoji na nakangiti. Nakakala mo talaga genuine ang pagiging masaya niya para sa akin. Wow, sana all may masayang pamilya, sabi niya. Hindi ko alam na genuine ba yon o may halong pait. Pero hindi ko na lang pinansin. Ganun naman talaga si Rina. Laging may pa-double meaning yung mga sinasabi niya. Pero ang galing niyang magpanggap na casual lang ang lahat. Nagsimula siyang maging aktibo sa social media ko. Halos lahat yata ng post ko nilalike niya. Yung mga picture naming mag-ina, nilalagyan pa niya ng mga comments tulad ng, "Ang bait mo talaga, Beauty. Sana lahat kagaya mo. Wow, perfect mom." Pero minsan may mga comment siyang parang may tinutukoy na iba. Hindi kasi alam ng lahat kung gaano kabait tong si Beauty kahit sa likod ng kamera. O minsan, sana alam ng iba kung gaano siya katotoong tao kahit nung high school pa. Nung una, Mama Mia, natatawa lang ako. Pero napansin kong may mga kaklasin kaming nagme-message bigla sa akin. Uy Beauty, ano raw nangyari sa inyo dati ni Rina? Bakit daw kayo nagkagalit noon? Hindi ko alam kung anong isasagot ko doon, Mama Mia. Wala akong maalalang galit noon sa kanya. Pero halata, may pinapakain si Rina sa mga tao. May pinapakain siyang issue. At dun ko unang naramdaman ulit yung pakiramdam na parang may malaking bagyong paparating. Pero walang gustong maniwala sa'yo. Makalipas ang ilang linggo ay tinag niya ako sa isang post. Lumang class picture namin nung high school at yung caption niya, "Nakakamiss tong mga panahong simple lang ang lahat. Kahit minsan may mga taong tinalikuran ka para umangat, nagpapatawad pa rin ako. Life is too short for hate." Tapos may pa blue heart emoji pa. And guess what, Mama Mia? Sa post na yun, kahit marami naman kami dun sa class picture, ako lang ang tinag niya. Sa mga mata ng iba, ang bait pakinggan. Parang ang motivational post eh. Pero sa likod ng ngiti ni Rina, alam kong ako yung tinutukoy niyang tinalikuran siya para umangat. At sa mundo ng social media, yan yung simula ng impyerno ko, Mama Mia. Kinabukasan, may mga nag-comment dun sa post niya. Ikaw ba yung sinasabi ni Rina? Uy, si Rina nga pala yung tinulungan mo dati, di ba? Pero bakit parang may galit siya sa'yo? Hindi ako sumagot. Pero yung tahimik kong hindi pagsagot ay ginamit din pala niya laban sa akin. Ang hirap magpatawad sa taong binastos ka sa harap ng mga guro. Siniraan ka sa mga kaklase at pinalabas kang sinungaling. Pero sige, gusto kong maging mabuting tao eh. Sana siya rin. At doon ko na-realize, bumalik na naman yung dating Rina. Yung taong sinira ako nung bata pa ako. At ngayon, sinisira niya ulit ako bilang ina, bilang asawa,
at bilang tao. Pero ngayon, Mama Mia, mas matindi na kasi mas marami na yung audience niya. Hindi nagtagal, pati mga kaibigan ko sa trabaho ay may naririnig na rin. Iba na ang sinasabi nila. May nagsabi raw sa group chat nila na si Beauty mahilig talaga yang manggamit ng tao. Na magaling magpanggap na mabait pero ang totoo manipulative pala. At nang alamin ko kung sino ang source, walang iba kundi ang dear best friend kong si Rina. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang mga detalye ng buhay ko. Hanggang isang araw may nag-send ng screenshot sa akin. Fake account pero halata kong siya dahil sa paraan ng pagkakasulat niya. May post na nagsasabing, may mga nanay talaga na magaling magpanggap sa social media pero kung alam lang ng asawa nila kung anong klaseng babae talaga sila. At nakatag pa ako doon. Doon na ako nayanig. Nagsimula akong matakot. Yung simpleng post niya sa FB ay unti-unting nagdulot ng distansya sa akin at sa mga tao sa paligid ko. May mga kapitbahay na biglang umiwas. Pati asawa ko ay nagtaka na rin, Mama Mia. Sabi niya, sino ba tong Rina na to at bakit parang may sinasabi siyang hindi ko alam? Pilit kong pinaliwanag pero mahirap magpaliwanag kapag kalaban mo ay ang isang taong marunong umiyak habang nagsisinungaling. Kaya sinubukan kong kausapin siya. Nag-message ako sa kanya. Rina, bakit mo to ginagawa? Hindi mo ba talaga ako titigilan? At alam mo ba kung ano reply niya? Ano bang ginagawa ko sa iyo, Beauty? Grabe ka naman. Bakit ang defensive mo? May tinatamaan ba ako sa iyo? At doon ko na alam na hindi na ito usapang magkakaibigan. Ito ay usapang biktima at isang manlilin lang. At habang sinusubukan kong linisin ang pangalan ko, lalo lang akong lumalabas na masama. Kasi yung mga kwento niya, mas maayos, mas makulay, mas kapani-paniwala. Hanggang isang araw ay tinawag ako ng HR namin sa opisina. May nagpadala raw ng anonymous email na may mga screenshot daw ng conversation na nagsasabing sinisiraan ko raw ang mga katrabaho ko. Mga peke pero nakapangalan sa akin. At may naka-attach pang lumang picture naming dalawa ni Rina nung high school. Sabi ng HR, wala kaming pinaniniwalaan pero gusto lang naming marinig yung side mo, Beauty. Habang naririnig ko yun ay para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Kasi alam ko na, si Rina na naman ang nagpadala nun at mas lalong nagiging malinaw na hindi lang simpleng chismis ang gusto niya. Gusto niya akong burahin sa mga mata ng taong nakakakilala sa akin. Literal na burahin mula sa trabaho, sa komunidad at burahin din ang pagkatao ko. Minsan iniisip ko, Mama Mia, bakit ba ako? Bakit hindi siya napapagod? Bakit pagkatapos ng 20 taon, dala-dala pa rin niya yung galit o inggit o kung anumang meron siya laban sa akin? Pero habang iniisip ko yun, napansin kong hindi lang pala galit ang dahilan. May sakit si Rina, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong tawag sa sakit na yon pero sigurado akong hindi lang basta-basta ugali yon. Kasi paano mo ipapaliwanag yung ganitong klase ng tao? Yung kaya kang saktan tapos siya pa yung magpapanggap na biktima pagkatapos. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang totoo kong pagkasira. Siguro ng araw na unang tinawag niya kung gawa-gawa lang ang problema ko. O baka nung araw na wala nang naniniwala sa akin kahit na nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko na rin alam, Mama Mia. Basta ang sigurado ako, dun ko naramdaman kung gaano kabilis mawala ang lahat kapag ang kalaban mo ay isang taong marunong magpanggap na santo. Pagkatapos ng gulo sa trabaho ay sinubukan ko pong ayusin ang lahat. Nagpaliwanag ako sa HR. Pinakita ko ang mga ebidensya ko. Pinakita ko pa ang mga screenshots ng fake accounts ni Rina.
Pero sabi ng HR, wala naman kaming patunay na siya nga yun, Beauty. Baka coincidence lang. Coincidence? Hindi ko na lang sinagot yung HR, Mama Mia, kasi paano mo ipapaliwanag sa mga taong hindi nakaranas ng ganitong klase ng pagmamanipula mula sa iba na merong mga taong nagtatago sa likod ng concern nilang mukha. Naging tahimik muna ako sa social media pagkatapos nun. In-unfriend ko si Rina. Pinilit kong ibalik sa normal ang buhay ko pero yung katahimikan ko ay ginamit na naman niya ulit laban sa akin. Makalipas ang 2 linggo ay may lumabas na anonymous Facebook page. Ang pangalan nito, Real Talk. Kilalanin natin ang mga plastic sa lipunan. Noong una ay hindi ko pinansin. Hanggang isang araw ay tinag ako ng katrabaho ko. Uy, parang ikaw to, Beauty. Pagbukas ko ng link ay nakita ko ang litrato ko. Cropped na galing sa isang post ko nung birthday ng anak ko. At sa caption, eto yung tipo ng babae na magaling magpanggap, mabait sa harap ng lahat pero naninira sa likod. May asawa pero may tinatagong kalandian. Magaling magpaawa. Hashtag fake good girl. Hashtag manipulative mom. Walang pangalan pero halatang ako dahil ako naman yung nasa picture. May mga comment pang nagsasabing, oo nga, may narinig na akong chismis tungkol dyan dati, schoolmate ko yan eh. At may isa pang nag-comment mula sa isang account na kilala ko ang tono. Tono ni Rina. Nakakalungkot lang kasi minsan, yung taong akala mo kaibigan mo, siya palang magiging dahilan ng lahat ng gulo sa buhay mo. Doon na ako nag-breakdown, Mama Mia, as in literal. Hindi ako pumasok sa trabaho, hindi ako kumain. Tinititigan ko lang yung cellphone ko at paulit-ulit kong binabasa yung mga comments. Yung mga pangalang dati kilala ko lang pero ngayon kasama na sa mga naninira sa akin. Ang mas masakit pa ay may mga kamag-anak rin akong nagre-react doon. Mga pinsan ko na halos hindi ko na nakakausap. Nagko-comment pa ng, siya pala yung sinasabi ni ano dati. Doon ko naramdaman yung totoo. Nasa panahon ngayon, hindi mo kailangan ng baril para patayin ang isang tao. Minsan, sapat na ang internet. At isang taong marunong magsinungaling ng may ngiti para ikaw ay mapatay. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat, Mama Mia. Isang gabi habang nagluluto ako ay bigla akong tinanong ng anak ko. Ma, bakit po may nagsasabi sa online na masama raw po kayong tao? Parang tinusok po ang dibdib ko, Mama Mia. Napaupo ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa anak kong 9 na taong gulang pa lang noon. Sinabi ko na lang na walang katotohanan yun, anak. Minsan kasi may mga tao talagang galit sa atin kahit wala ka namang ginagawang masama. Tumingin siya sa akin tapos tahimik na umalis. Pero kita ako sa mga mata niya na marami pa siyang gustong itanong sa akin. At yung tanong na yun, pakiramdam ko ay dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Mula nung lumabo ang lahat, Mama Mia, ang mga dati kong kaibigan ay unti-unti nang nawawala. Yung mga kapitbahay ay bigla na lang bumabati. Kahit sa trabaho, ramdam kong tinitingnan nila ako na parang may bahid na ng dumi ang pagkatao ko. May isang gabi, habang nasa kwarto ako ay nakatanggap ako ng message. Walang profile picture yung nag-message sa akin. Sabi niya, tigilan mo na kasi ang pagpapanggap. Alam naman na ng lahat kung sino ka talaga. At ang ending ng message na yun ay isang picture ng anak ko sa school, kuha mula sa malayo. Kinabahan ako ng todo. Nilock ko lahat ng pinto tapos kinabukasan, sinubukan kong i-report yun sa pulis. Pero gaya ng dati ang sabi nila, baka prank lang yan, ma'am. Hindi naman siguro yan seryoso. Mama Mia, kahit magsabi pa ako ng pangalan,
Ang sabi nila bawal daw akong mag-akusa kung wala naman akong konkretong ebidensya. Ang meron lang ako ay ang feeling ko na alam kong si Rina yun. Hindi kasi siya lantaran. Pero Mama Mia, sapat na ang ginagawa niya para hindi talaga ako mapalagay sa buhay. Simula noon ay lagi na akong nagdadasal na sana magising na lang ako isang araw at nagsawa na si Rina sa paninira sa akin at tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Sana makalimutan na niya ako. Pero parang habang mas gusto kong mawala siya at makalimot sa akin ay tila mas lalong lumalakas ang kapit niya. May mga tao sa paligid na nagsasabing, baka naman ikaw talaga ang may problema, Beauty. Baka ikaw yung sobrang praning. Baka hindi naman talaga si Rina ang gumagawa niyan sa'yo. At doon ako halos sumuko. Kasi paano kalalaban kung lahat ng tao ay mas naniniwala sa manloloko kaysa sa mismong biktima. Dumating ako sa punto na nagduda na rin ako sa sarili ko, Mama Mia. Tuwing may naririnig akong tawa sa opisina, iniisip kong baka ako na ang pinagtatawanan nila. Tuwing may nagme-message sa akin, natatakot na po akong buksan. Lahat ng galaw ko ay pinag-iisipan ko na ng halos 10 beses. Hindi ko na rin kilala yung sarili ko. Hindi ko na kilala kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. Ang alam ko lang, nasisira ako at si Rina naman ay natutupad ang mga gusto niya. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang numero ko pero pag dinig ko ng boses niya ay parang binuksan ulit lahat ng sugat ng nakaraan ko. Sabi niya, Beauty, bakit parang galit ka sa akin? Ang dami-dami mong sinasabi sa iba tungkol sa akin . Rina, pwede ba tigilan mo na ako? Wala akong sinasabi sa iba. Tumawa lang siya. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Wala akong ginagawa. Ikaw tong laging defensive. Alam mo, baka ikaw talaga yung problema. Tapos noon ay binabanan niya yung tawag at doon ako tuluyang bumigay. Umiyak ako ng umiyak. Wala ng dignidad at wala ng tapang. Umiyak ako hindi lang dahil sa ginawa niya kundi dahil sa pakiramdam ko, ako na rin mismo ay hindi naniniwala sa sarili ko. Ang dami kong beses na gustong magkwento sa iba pero paano? Paano kapag kalaban mo ay mas convincing? Paano kapag lahat ng salita mo ay nababaliktad niya at mas pinaniniwalaan siya? At sa gitna ng lahat ng yun, naramdaman kong lumalalim din yung sugat. Hindi lang sa isip at puso, kundi maging sa kaluluwa ko na, Mama Mia. Hindi ko na alam kung anong araw na noon. Pero para kasing pare-pareho na lang . Araw-araw gigising ako pero pakiramdam ko patay na ako sa loob. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Hindi na rin ako nagso-social media. Kahit cellphone halos hindi ko na ginagamit kasi pakiramdam ko ang bawat notification ay panibagong atake na naman para sa akin. Pati trabaho ko, Mama Mia, ay tuluyan na ring nawala. Kasi kahit pinaglaban ko, sabi ng kumpanya, masyado ka ng maraming issue. Nakakaapekto na sa performance mo. Wala raw akong ginagawang mali pero para iwas gulo na rin ay mas mabuting magpahinga raw muna ako. Magpahinga? Pero paano ka nga ba magpapahinga kung yung mundo mo, binuo mo mula sa pagiging matino tapos bigla ka nilang tatanggalan ng pangalan? Si Rina, lalong naging active. Habang ako nagtatago, siya naman lumalakas ang boses. May nakita akong post sa community group namin. May nagrereklamo raw sa isang babae sa kalye namin na nambabastos ng kapitbahay. Walang pangalan pero nakadikit yung litrato ng gate namin. At sino pa bang nagko-comment ng sana makarma yung mga nagpapanggap? Walang iba kundi si Rina. Hindi ko na alam kung paano niya nagagawa iyon. Kung bakit may oras siya o kung bakit parang sinasadya niya talagang sirain ako hanggang sa huling patak ng pagkatao ko.
Pero isang bagay lang ang malinaw, Mama Mia. Gusto niyang mawala na ako. Isang gabi naglalakad ako pa uwi galing sa tindahan dahil may binili ako. May mga batang naglalaro sa labas. Naririnig ko pa yung isa sa kanila na ang sabi, "Siya yung sinasabi ni Tita Rina mo, 'di ba? Yung babaeng sinungaling raw?" At sabay-sabay silang nagtatawanan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung lakas pero nakangiti lang ako habang dumadaan sa kanila. Pagdating sa bahay, binaba ko agad yung binitbit kong tinapay tapos naupo ako sa sahig. Tiningnan ko lang yung mga kamay ko na nanginginig noon. Malamig, maputla na para bang wala ng kadugo-dugo. At sa isip ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Ano ba talaga ang malaki kong pagkakamali para maging ganito ang lahat? Kinagabihan, dumating ang asawa ko. Tahimik. Hindi ako kinakausap hanggang sa maya-maya ay nagsalita siya. May nag-send sa akin ng message kanina. Sabi niya, may dapat daw akong malaman tungkol sa asawa ko. Si Rina yun, sabi ko. Pero tumingin lang siya sa akin. Hindi naman siya galit, pero halata mo talaga sa tingin niya na nagdadalawang isip siya. Beauty, ayokong maniwala sa mga sinasabi niya. Pero bakit parang may mga bagay na hindi mo masasabi sa akin? At doon ako napahagulgol, Mama Mia. Kasi kahit sabihin ko, walang maniniwala, sabi ko. Pero tahimik lang siya. Hindi niya ako niyakap at hindi rin naman siya umalis. Doon ko na-realize, Mama Mia, na sadyang napakagaling talaga ni Rina. Kasi kahit asawa ko, nilagyan na niya ng duda sa utak nito. Ilang araw akong halos hindi kumain. Wala akong lakas na bumangon. Lahat ng naririnig kong tawa ay parang panlalait sa akin. Lahat ng ingay sa labas ay parang panghuhusga. Isang gabi, Mama Mia, habang tahimik ang lahat ay nagbukas ako ng lumang kahon. Nandun pa yung mga lumang pictures namin ni Rina nung magkaibigan pa kaming dalawa. Ang dami naming tawa sa mga litrato na yun. Magkahawak kamay na para bang tunay na magkapatid. At habang tinitingnan ko yun ay parang bumalik lahat ng sakit sa akin. Yung mga panahong pinaniwala niya ako na ako ang may mali. Yung mga oras na akala ko totoo siyang nagmamalasakit talaga sa akin. Yung mga taon na pinilit kong kalimutan kung gaano niya ako nasaktan. Pero ngayon naku-question ko na talaga ang sarili ko dahil bakit pumapayag ako na maulit-ulit at mas lalo pa yatang grumabis sa ngayon. Mama Mia, minsan nagpunta ako ng simbahan. Wala akong sinabing kahit na ano pero habang nakaluhod ako ay tuloy-tuloy lang yung luha ko. Nung medyo nahimasmasan ako, sabi ko, hindi ko na kaya, Lord. Ayoko magalit pero bakit parang ako yung pinaparusahan? Walang sumagot sa akin. Tahimik lang yung simbahan. Pero sa gitna ng katahimikan, may naramdaman akong kakaiba, Mama Mia. Hindi kaginhawaan, kundi galit. Yung galit na matagal ko nang pinipigilan. Yung galit na hindi ko alam kung para kay Rina o para sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari sa akin ang lahat ng ito. Nagsimula akong magsulat sa isang lumang notebook. Lahat ng nangyari, bawat pangyayari, bawat screenshot, bawat sinabi niya sinulat ko. Parang gusto kong gumawa ng sarili kong katotohanan. Kasi sa mundo namin, ang katotohanan ay pwedeng baguhin ng mga taong marunong magsinungaling. At habang sinusulat ko ay may na-realize ako. Hindi ko pala kailangang patunayan sa kanila na mabuti akong tao. Kailangan ko lang patunayan sa sarili ko na hindi ako baliw.
Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi ko kilalang account. Sabi niya, "Hindi ka nag-iisa. Ginawa rin niya sa akin yan." Tapos sinundan pa ng isang mensahe. "Ako yung dati niyang office mate. Ganyan din ang ginawa niya sa akin. Siniraan niya ako, pinaalis sa trabaho at pinalabas na masama." Hindi ko alam, Mama Mia, kung maniniwala ba ako o hindi, pero bigla akong napaiyak. Kasi sa unang beses, may nagsabi sa akin na hindi ako nag-iisa. Na hindi ako baliw. Doon ko unti-unting ginising ang katauhan ko. Na si Rina, hindi lang pala manipulative, kundi may sakit talaga siya. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa sakit niya. Baka narcissistic? Baka borderline personality disorder? Baka kung ano-ano pa, pero siguradong may mali sa kanya. At mas lalong mali kasi walang nakakakita. Mas magaling siyang umarte. At sa mundong ito, mas pinaniniwalaan ang magaling umiyak kaysa sa tahimik na nagdudusa. Pero kahit alam ko na yon, hindi ibig sabihin na gumaan na ang pakiramdam ko. Kasi yung pinsala niya, naidikit na sa pangalan ko. May mga taong hanggang ngayon naniniwala pa rin sa mga kwento niya. May mga taong umiiwas sa akin kahit wala naman akong kasalanan. At kahit unti-unti kong binubuo ang sarili ko, may mga araw pa rin na pagtingin ko sa salamin, hindi ko kilala yung nakikita ko. Hindi ko na alam kung kailan ako muling naging matatag. Siguro nung araw na sinabi ko sa sarili kong tama na. Hindi tama na kasi nakabawi ako, kundi kasi ayokong patuloy na manirahan sa mga kasinungalingan ni Rina. Ayokong araw-arawin yung mga peklat na iniwan niya. Kasi totoo. Oo, sinira niya ako, Mama Mia. Sirang-sira. Ayokong manatili doon dahil alam kong ako pa rin to eh. Buhay pa rin ako. At sa isang paraan, mas nakakatakot yun para sa kanya. Kasi hindi pa niya ako tuluyang nabura. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano nagsimula yung pag-angat ko. Hindi naman talaga siya biglaan. Hindi rin siya parang pelikula na may pa-soundtrack o montage ng pagbabago. Ang totoo, nagsimula lang siya nung isang araw na napagod na lang ako sa pag-iyak. Naubos na ako. Wala na akong luha at wala na rin akong pakialam kung ano pang sasabihin ng mga tao. Doon ko yata unang naramdaman yung katahimikan. Yung hindi dahil tinakot ako ni Rina, kundi dahil tinigilan ko na siyang pakinggan. Nagsimula akong maglakad-lakad sa umaga. Hindi para mag-exercise, kundi para lang huminga. Dati kasi kahit simpleng labas sa gate namin ay parang takot na ako. Baka may makita akong kakilala, baka may bumulong, baka may manghusga. Pero isang araw sabi ko sa sarili ko, sige, kung huhusgahan nila ako, edi hayaan ko. Wala na rin naman akong dapat patunayan sa kanila. At habang naglalakad ako, napansin ko yung mga bagay na dati ay hindi ko nakikita. Yung amoy ng pandesal sa kanto, yung maingay na tawanan ng mga batang naglalaro, yung ingay ng tricycle. Para akong nakakita ulit ng mundo. Simpleng mundo pero totoo. May isa akong kapitbahay, si Ate Norma. Lagi ko siyang nakikita dati pero hindi ko kinakausap kasi akala ko kakampi ni Rina. Pero isang araw nilapitan niya ako habang nagdidilig ako ng halaman. Hoy Beauty, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Kilala kita kahit papaano. Alam kong hindi mo gawain ang mga yon. Para akong natunaw, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Napaupo na lang ako tapos bigla akong napaiyak. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sobrang tagal bago ko ulit narinig na may naniniwala sa akin. At simula noon, araw-araw akong may kausap kahit sandali. Yung simpleng, "Magandang umaga, Beauty," ni Ate Norma ay parang gamot sa akin.
Parang paalala na kahit pa sinubukan akong burahin ni Rina, may mga tao pa rin nakakakita ng totoo kong pagkatao. Minsan bumisita yung dati kong katrabaho, si Mia. Isa sa mga lumayo sa akin nung kumalat yung mga chismis na pinagkalat ni Rina. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit pero isang araw ay kumatok siya bigla sa pintuan namin. Bitbit niya yung paborito kong kakanin na sapin-sapin. Sabi niya, "Beauty, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Kasi pinaniwala ako ni Rina eh. Pinaniwala niya ako sa mga kwento niya. Pero nitong huli may mga narinig akong kwento. Parehong-pareho kayo ng sinapit at parehong kabahagi ng buhay niyo si Rina. Na-realize kong niloko rin pala ako ng Rina na yun." Tahimik lang ako tapos sabi ko, "Ayos lang. Lahat naman siguro tayo naging biktima niya. May pattern, may paulit-ulit na gawi. At mas lalong nakakatakot yung ganun kasi ibig sabihin baka may iba pa siyang binabasag ngayon habang nag-uusap kaming dalawa ni Mia." Isang gabi, Mama Mia, sinubukan kong muling magsulat. Hindi para sa kanya kundi para sa sarili ko. Sinimulan kong isulat yung mga bagay na natutunan ko sa buong karanasan ko. At habang sinusulat ko yun ay may 3 bagay akong na-realize. Una, ang mga ganitong tao hindi nila gusto ng kapayapaan. Ang gusto nila ay kontrol. Pangalawa, kapag pinaniwala kanilang baliw ka, mas madali kang manipulahin. Pangatlo, kapag nawala na sila, mahirap ibalik yung sarili mo pero hindi imposible. Sinulat ko rin doon yung isang linya na hanggang ngayon ay dalang-dala ko. Hindi ako pambura. Ako yung pahinang sinubukan niyang punitin pero nakasulat pa rin ako dito. Pagkalipas ng ilang buwan ay unti-unti akong bumalik sa trabaho. Sa ibang kumpanya ako nag-apply, ibang lugar at ibang mga katrabaho at ibang mga tao na ang nakakasalamuha ko. Tahimik lang ako, hindi na ako mahilig makipagkwentuhan tungkol sa personal kong buhay. Ayoko nang ulitin yung pagkakamali kong magtiwala ulit agad sa iba. Pero sa loob ko alam kong lalo akong lumalakas, Mama Mia. Hindi dahil nakalimutan ko ang nangyari kundi dahil natutunan kong mabuhay kahit may dala pa akong mabibigat na bagay. Minsan nakikita ko pa rin si Rina sa social media. Pareho pa rin siya eh. Paawa effect, mapagkunwari, puro life coach at godly coach, tapos may pa-healing energy kuno. At alam mo, Mama Mia, dati nanginginig pa yung mga kamay ko tuwing nakikita ko ang pangalan niya. Pero ngayon wala na. Tahimik na lang ako kasi alam kong kahit ilang kwento pa ang gawin niya, tapos na ang papel niya sa buhay ko. Hindi ko kailangang gumanti. Hindi ko kailangang patunayan na siya ang mali at ako ang tama. Kasi kung tutuusin, Mama Mia, ang pinakamabigat na parusa para sa taong tulad niya ay yung makita ka pa rin niyang buo kahit na pinilit niyang masira ka. Isang hapon may nakasalubong akong matandang kaklase namin noon sa palengke. "Naku, Beauty, ikaw na ba yan? Alam mo, ang dami kong naririnig noon pero iba ka pa rin talaga ha. Ang tahimik mo pa rin. Di ka pa rin gumaganti. Hindi ka pa rin umaangal. Ang bait mo pa rin." Ngumiti lang ako sa kanya, Mama Mia. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Hindi ko na kailangang sabihin na halos nawasak ako ng mga ginawa nila sa akin noon. Kasi ang pinakamagandang sagot minsan ay yung simpleng, "Oo, heto pa rin ako. Matatag pa rin eh." Ngayon habang sinusulat ko ito ay wala pa rin akong closure kay Rina. Wala naman talagang closure sa ganitong klase ng sugat. Hindi ko rin alam kung makakarma ba siya o kung makakahanap siya ng tulong sa sakit niya dahil alam kong may sakit talaga siya. Pero alam ko na, Mama Mia, na hindi ko na kailangang hintayin pa na dumating ang araw na yon. Kasi kung tutuusin, hindi naman ako galit sa kanya na eh. Oo, nakakaramdam pa rin ako ng inis minsan.
lalo na kapag naaalala ko lahat ng ginawa niya. Pero mas nangingibabaw na sa akin ngayon yung pag-unawa. Kasi alam kong may pinagdadaanan siya mentally. Pero hindi lang niya masabi at hindi lang niya maamin sa sarili niya. Nagpo-post siya ngayon, Mama Mia, tungkol sa depression. Depressed daw siya. Pero para sa akin, hindi naman siguro yun gawain ng mga taong depressed, diba? Kung depressed ka, siguro malungkot ka talaga. Empty. At wala kang energy para manira ng ibang tao. Mama Mia, ilang beses ko pong paulit-ulit na pinapaalalahanan ng sarili ko na hindi ko kasalanan kung may mga taong nasaktan ako dahil gusto lang nilang maramdaman nila na mas mataas sila kesa sa akin. At kung sakaling may makakabasa man ito, gusto kong sabihin na kapag may taong sinisira ka, nilalaso ng pangalan mo, pinipilit kang maniwala na baliw ka, tandaan mo. Hindi mo kailangang manalo sa mga kwento nila. Kailangan mo lang mabuhay kasi darating yung panahon na sila mismo ang malulunod sa sarili nilang kasinungalingan. Habang ikaw ay buhay pa rin. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan nag-umpisang maging payapa ang buhay ko. Baka kasi hindi na siya dumating ng biglaan kundi dahan-dahan. Paunti-unti, parang ulan na hindi mo namamalayan pero nang mapansin mo ay basa na pala ang lupa. Pagkalipas ng halos 3 taon mula nung tuluyang mawala si Rina sa radar ko, dun ko lang talaga nasabing humupa na yung bagyo sa buhay ko. Wala nang mga bagong chismis, wala nang mga biglaang text, wala nang palingon-lingon sa tuwing may naririnig na cellphone. Tahimik na. At sa una nakakatakot yung katahimikan na yon, sa totoo lang. Kasi nasanay ako sa gulo eh. Nasanay ako sa chismis, sa pag-aalala kung anong panibagong kasinungalingan na naman ang kumakalat tungkol sa akin. Pero ngayon tahimik na. At naririnig ko na ulit yung sarili kong boses. Nagkaroon ako ng bagong trabaho, home-based lang, Mama Mia. Tahimik at simple. Masaya na ako sa ganito. May oras ako sa anak ko, may oras rin ako para sa sarili ko. At higit sa lahat, may oras akong tumingin sa salamin at hindi na maramdaman na isa akong multo. Minsan may mga pagkakataong bumabalik pa rin sa isip ko ang lahat. Lalo na kapag nakikita ko yung luma naming mga larawan nung high school o nung elementary. Lalo na rin kapag nakakakita ako ng mga babaeng kagaya ni Rina. Yung mga magagaling magsalita, yung laging tama, laging biktima sa sarili nilang kwento. Dati agad akong kinakabahan kapag nakaka-encounter ako ng mga ganon. Pero ngayon, ngumingiti na lang ako, Mama Mia. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil alam kong kaya ko nang makilala ang ganong klase ng tao bago pa man nila ako maabot at mamanipula. May isang araw habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit ay nakita ko yung notebook na sinulatan ko noon. Yung pinaglalagyan ko ng lahat ng mga sakit, lahat ng mga screenshot na nabasa ko, at mga salitang ayaw kong kalimutan ay binasa ko ng paulit-ulit. At alam mo ba kung ano yung nakakatuwa? Imbis na masaktan ako, Mama Mia, ay napapangiti na lang ako. Hindi dahil masaya akong nangyari yon, kundi dahil alam kong hindi ko na kailangang balikan ulit yon dito sa dibdib ko. Dahil tapos na ako doon. Hindi na ako yung babaeng nasa pahinang iyon. Ginupit ko yung ilang pahina. Yung iba sinunog ko sa likod bahay, hindi bilang paglimot kundi bilang simbolo na tapos na ang kabanatang yun sa buhay ko. Tapos na ako sa pagkahayaan yung iba na manipulahin at wasakin ako. Habang tinatangay ng hangin yung abo ng sinusunog kong mga pahina ay sabi ko sa sarili ko, oo, hindi ako perpekto. Pero ako to, buhay, totoo at buong buo pa rin. Isang gabi nakatanggap ako ng mensahe sa Facebook ko. Isang mahabang sorry. Hindi ko agad binasa pero nung sinilip ko ang pangalan ay halos natigilan ako. Si Rina, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Matatakot ba ako? Magagalit o maaawa? Binasa ko yung unang linya ng mensahe niya.
Beauty, gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa sa'yo lahat ng yun. Siguro kasi galit ako sa mundo. At ikaw lang yung pinakamadaling saktan noon. Binasa ko hanggang dulo. Marami siyang paliwanag, Mama Mia, tungkol daw sa mga trauma niya sa nakaraan, mga trauma niya nung kabataan, sa pamilya niya, sa sakit niya na hindi na raw niya maintindihan noon. Pero sa huli sabi niya, hindi ko hinihingi na patawarin mo agad ako, pero gusto kong malaman mo na gusto kong magbago, Beauty. Matagal kong tinignan yung mensahe niya. Matagal na matagal. At sa unang beses, Mama Mia, hindi na ako umiyak. Hindi na rin ako nanginig. Kalmado lang ako habang tumitipas sa keyboard ng laptop ko at sinasagot yung kanyang paghingi ng patawad. Rina, sana gumaling ka kung ano man yung sakit mo. Pero wala ka nang kailangan pang paliwanagan. Matagal na akong nakalaya sa'yo. Pagkatapos kong pindutin yung send ay tuluyan ko na siyang blinak. Hindi dahil gusto kong magtago mula sa kanya, kundi dahil tapos na talaga ang kabanata niya sa buhay ko. Wala nang magiging kwento pa sa pagitan naming dalawa. Wala nang magiging connection pa. Wala nang ako sa kanya at wala nang siya sa buhay ko. Pagkatapos ng gabing yun, mas naging magaan ang pakiramdam ko, Mama Mia. Parang may tinanggal na malaking bato sa dibdib ko. Parang sa wakas nakahinga ako ng buong buo, hindi dahil nakaganti ako kundi dahil natuto akong hindi na kailangang magpaliwanag pa sa iba. Lumipas ang ilang buwan. At isang araw napadaan ako sa lumang eskwelahan namin. Yung lumang gate, bakas na bakas pa rin. Sa alaala ko yung mga pinagdaanan namin noon. Napangiti ako. Hindi dahil naaalala ko siya ng masaya, kundi dahil alam kong hindi ko na kailangan pa na magtago sa mga alaala na yon. Dahil tanggap ko na bahagi na lang yon ng nakaraan ko. Pero hindi na ako yon dahil iba na ako ngayon. Umupo ako sa ilalim ng puno, tahimik lang. Pinapanood ko yung mga batang naglalaro, nagtatawanan at walang iniintinding mundo at sabi ko, kung may natutunan sana sila, sana matutunan nilang alagaan yung sarili nilang boses. Huwag hayaan na kunin ng kahit sino ito. Kasi yun ang totoo, Mama Mia eh. Hindi naman ako sinira ni Rina dahil masama ako. Sinira niya ako dahil hinayaan kong manahimik lamang ako para lang mapanatili siyang masaya. At doon ko naintindihan na minsan, ang pagiging mabait ay isang mabigat na pagkakamali kapag binibigay mo yun sa taong hindi naman marunong rumispeto sa'yo. Ngayon, gabi na naman, nakatahimik sa paligid. Nakaupo ako sa veranda at may hawak na kape at nagsusulat ng mga bago kong pangarap habang sinusulat ko rin para sa'yo tong kwento ko. Wala na si Rina, wala na yung pangalan, yung chismis at takot. Ako na lang, si Beauty. Isang babaeng minsan na sinira pero hindi naman talaga tuluyang nawala. Hindi ko masasabing ayos na talaga ako, Mama Mia. Pero isa lang ang sigurado ako. Kahit anong paninira at unos pang dumating sa buhay ko, alam kong kayang-kaya ko ito. Hindi na ako bumalik sa nakaraan pero minsan, sa mga tahimik na gabi naiisip ko pa rin naman siya. Hindi na bilang isang halimaw kundi bilang isang paalala na kahit gaano kasira ang isang tao, may paraan pa rin para hindi ka sumunod sa pagkawasak niya. At kung may dasal man ako para kay Rina, simple lang, Mama Mia. Sana matutunan niya na mahalin ang sarili niya nang hindi na niya kailangang manira pa ng iba para umangat ang tingin niya sa kanyang pagkatao. Hanggang dito na lang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras, panahon at atensyon para dito sa naging sulat ko. Hindi man ito katulad ng mga sulat na binibigay sa inyo. Hindi man ito pang love story, pero naisip ko, Mama Mia, na siguro may mga lugar din naman ang mga kwentong katulad nito
sa inyong programa. Lubos na nagpapakatatag, beauty. Bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo, girl, beauty. Dahil you showed us what beauty and grace under pressure is. 'Di ba? Grabe ka, hindi ka gumante. Nagtiis ka lang, umiyak ka lang. Pero matatag ka at hindi ka pa rin nagpadala. Saludo kami sa'yo. Kasi kung ako yan, ako, hindi mo talaga pwedeng gawin sa akin yan ang wala kang mapapala. Charot. Charot lang. Anyways, maraming salamat, beauty. At alam kong hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Marami. Hindi lang sa friendship, kundi maging sa relationship. May mga tao talagang low-key lang tayong minamanipula. May mga tao talagang low-key lang na parang sinasaktan yung mga dignidad natin. Kaya naman, go na kayo dyan. Mag-share na kayo ng sarili ninyong kwento kung naranasan nyo rin yung naranasang ito ni Beauty kay Rina. Naku naman, di lang lalaki ang mga manipulator, ano? May mga babae din. Alam nyo ang pinaka, for me lang naman, ang pinaka matindi at pinaka nakakatakot na manipulator, yung emotional manipulators. Yung ginagamit nila yung emosyon mo, yung ginagamit nila yung strength at weakness mo para manipulahin ka. May mga taong ganon at may kilala akong ganon. At hindi naman po sa pang-down o, di ba tawag dyan? Hindi naman sa pang-i-invalidate ng mga depression. Dahil totoo naman talaga ang depression. Totoo naman talaga ang mga mental disorder. Pero hindi lahat ng mental disorder ay depression. May iba na ginagamit na lang na escape yung depression. Parang sinasabi nila, depressed ako, kaya ako ganito, kaya ganito ang ano ko. Pero kung tutuusin, ang dami-daming mga mental health issue. Kung hindi naman nagpatingin, ay walang karapatan na magsabing depression yung pinagdadaanan nila. Dahil baka nga naman, may mental health issue talaga sila, pero baka naman hindi yung depression. Baka naman mas malala. Tulad ditong si Rina. Di ako naniniwalang depression to. Mas malala to, girl. Sana naman nagpatingin na siya. Nako. Di ko na lang sasabihin, pero parang may kilala akong ganito. Charot. Di naman. Grabe naman si Mama Mia. Anyways, maraming salamat sa inyo. At kung kayo sa sarili ninyo may nararamdaman kayong hindi maganda, kung, alam nyo naman yun ma-evaluate nyo yun. Ay, di ko alam kung makaka-evaluate ba lahat. Pero ako kasi kapag may nagawa akong hindi maganda, kasi hindi naman ako perfecto, marami din naman akong pagkakamali. Pero kapag may nagawa akong parang maaano ko, shucks, parang mali yun, parang bad ako dun. So, ina-analyze ko kaagad. At kapag nararamdaman ko talaga sa sarili ko na mali, I seek professional help. At sana ganun din talaga kayo. Bago pa lumala ang lahat, bago pa kayo maging Rina, na manipulative, mapanira, at kung ano-ano pa, please do seek professional help. Hindi naman ibig sabihin na nagpapatingin ka sa psychiatrist, sa psychologist, baliw ka na. Hindi naman lahat ng mental illness ipagkabaliw, psychosis, hindi naman ganon. Okay? So, magpatingin para hindi tayo makasira ng buhay ng iba. At kung meron tayong kilala na may mga ganitong sitwasyon, tulungan na lang natin na makapagpatingin sila. Kasi minsan, wala rin nagagawa yung pag-judge natin Pero as human as we are, hindi talaga natin napipigilan. Pero sana mapigilan natin. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood, at syempre, pag-share. Ayan, ina-assume ko na, syumerang Mama Mia nyo Ina-assume ko na i-share nyo itong ating kwento ngayong araw na ito dahil napakaganda naman talaga itong awareness para sa lahat. So, please, do share itong ating kwento. At bago tayo magpaalam, mag-hi muna ako sa ating mga members dito sa ating programa. Naku naman. Hello po, members. Maraming salamat. Hello ako kay Gail Easy, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit. Maraming salamat. Janice Linian, Maria Elena Abe. Hello rin kay Maureen Tugab, kay Mila Raduban at kay Freaky.
Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal dahil nagpa-member talaga kayo. At syempre sa ating pong mga subscriber na hindi din nagsiskip ng ads. Grabe kayo, salamat po talaga. Alam kong naiinis na kayo minsan. Maraming nag-PPM sa akin, Mama Mia, bakit ganun yung channel mo? Ang dami-daming nakaka-bullshit, ganun. Ay, sorry po. Hindi ko po yun sinasadya. Sadyang dun lang po talaga kami kumukuha ng funds para maipagpatuloy itong channel natin. Hi ako kay Sir Reynaldo de Vera, Princess Leia Funniest TV, maraming salamat. Kay Deans Limbo, LV Lapot, Jennifer Lingasa, Julie Ann Ramilo, maraming salamat. User SO3OV, salamat. Ang dami na naman daw marites. Ay, kay Axayeliana, kay Evelyn Villanueva, kay Colasio! Hello sa'yo. Sana mapanood mo to na na-shoutout kita. Honey Lee 1437, maraming salamat all the way from Korea. Thank you very much. South Korea ha, baka isipin nyo North. Ay din ako kay Nora Barido Hamandre, Lina Abenales, maraming salamat. Michelle Ananayo? Di ko alam. Kasi isang word lang. Ay din ako kay Angelina Kapungkol and Margie Flores. Maraming salamat. Sa mga hindi na shoutout, isa-shoutout ko po kayo. Pipilitin natin yan sa susunod nating video at kwento. Kapag meron kayong sarili ninyong storya na nais i-share, email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-subscribe ng channel na to. At dawit nyo na rin yung Encounters with Mama Mia kahit wala pa rin yung update. Bakit? Kasi ang busy-busy ko. Anyways, bigyan na natin yan ng pagkakataon. Sana mapagdasal nyo na ma-manage ko yung time ko at hindi ako TikTok ng TikTok. Charot. Maraming salamat. Bye-bye. I love you. Ingat.